basta sobrang blessed ako. These past few years. Universal, welcome back again sa aking YouTube channel. This is Mavi Crelorio on the house. Hello! Magandang gabi sa ating lahat. So, gabi na guys. Nag-open lang ako ng vlog today. So, wala lang. Charas lang. Because today, I'm just feel blessed. Kasi naalala na amo ko yung birthday ko guys. Yeah, because today is, na ngayon, 28 ngayon ng December guys. So, it's actually 11:20 na. Nakikita nyo ba? Baliktad yung screen. Naka-front kasi to. So, 11:20 na ng gabi. So, December 28. And so, it's gonna be my birthday. My birthday. Yes. Birthday tomorrow. Today, later soon. After 30 minutes, 40 minutes, birthday ko na, guys. Greet me a happy birthday to myself. Yun, I just feel blessed. Gusto ko lang mag-vlog to, i-share yung, yung mga realization. Kasi parang na to, parang year realization ng buong taon ko for 32 na ako, guys. So, I'm 32 years old na, guys. Alam kong matanda na tayo, beshi. Pero it's okay. I still feel young. Parang feeling ko 18 pa lang ako. Charas! So, ayun lang. Age doesn't matter naman eh. So, in my 32 years in my life, I'm just super blessed kay Lord sa lahat ng blessing na na-receive ko this, ba't parang naiyak ako? Naiyak ako mag-isa. Parang ba't ako naiyak? Okay pa kanina, ba't ako naiyak? Wait lang. Reset lang natin. Kasi I'm just feel blessed. Kay Lord. I'm just feel blessed kay Lord. Pag naiyak ka na, napapaos. Sa lahat ng blessing na na-receive ko. Hindi man yung financially na talaga na. Diba yung alam mo yung talagang bonggang-bongga okay na yung life. But, I'm just feel blessed kasi naiyak ako. Ba't ako naiyak? Nag-iimo ako. Wait lang. Basta nagpapasalamat lang kay Lord kasi sa lahat ng blessing na na-receive ko. Siyempre yung una-una sa lahat yung salvation. Naiyak ako. Wala yun. Basta sobrang blessed ako. These past few years since pandemic, no? I just, tears of joy. Tears of joy. Wait lang nga, hindi ko na masabi yung gusto ko sabihin eh. Iyak na nang iyak. Basta I'm just, thankful kay Lord sa yung salvation na na-receive ko, yung una-una yun eh, yung nakilala ko siya. Nagkaroon ako ng relationship sa kanya. Yung kasi ngayon, it's really different. Kasi sinishare ko sa ibang mga friends ko yung good news na na-receive ko sa buhay ko. Kasi buhay ko noon is really different. Ngayon, I can say na I'm free. Yung ngayon na I feel blessed kasi alam ko kasama ko si Lord sa buhay ko. For this past few years was
na-encounter ko siya sa buhay ko. Ang ganun eh, parang yung realization, no? Especially, yung nagkasakit ako, yung lahat ng mga tragic na nangyari since 2018, 2019, yung nawala yung papa ko. Is pandemic, alam mo yun, nagsusurvive ka pa lang noon that time. Tapos, nag-pandemic. Tapos, nalaman mo na, kasi, yung na-share ko na rin dito, yung naoperahan ako dito, no? So, alam mo yun, yung alos, yung tatay ko, ng papa ko nawala. So, parang, as a breadwinner, no, yung burden na sa'yo lahat. You lost your loved ones. And then, financially, you're really down. Wala ka ng trabaho. At tapos, before that, yung nalaman mo na may nakapa, kasi may nakapa akong bukol nung before, sa sa breast ko nung before. Siguro, mga 2020. Siguro, magpapalit ng 2019 pa lang na napansin ko na siya, mga December din yata yun. Napansin ko na siya. And then, syempre, 2020, yung nagre-reset pa lang ako, na hindi ko pa iniisip yun kasi baka lang, alam mo yung sa hormones. So, 2020, doon ako nag-start na na ako, paranoid na ako kasi, syempre, yung health mo, di ba? Mas kilala mo yung sarili, maano mo yung sarili mo pag kung may something else, something different, di ba? And fast forward, tapos yun nga, na-detect ko na ngayon. Tapos March, nag-lockdown. Parang hindi ko na siya na-prioritize yung yung dapat na gagawin sa akin kasi nag-lockdown, tapos yun nga, COVID na, ngayon, etc. So, nayaan ko lang siya. And, actually, okay naman, normal naman ako, wala naman ako naramdamang ganyan. Pero nararamdaman ko siya talaga, lumalaki siya. Pero hinayaan ko lang din siya kasi okay lang naman din ako, wala naman ako So, ayun, tapos simula nag-start, nagpunta ako dito, and nakaalis naman ako ng and yun, sobrang grace ni Lord sa akin, no, yung kabuti niya sa buhay ko, no. Nakaalis ako dito na gano'n yung sitwasyon ko that time. So, ayun, sobrang blessed lang ako. Tapos, nilalapan niya ako sa mga amo na, dito, sobrang bait. Alam mo yun, yung alam mo yung prayer ko, yung nag-work ako dito, yung bago ako mag-work, naiyak na naman ako. Yung prayer ko lang talaga is, sa mga magiging amo ko is, to treat me as a human lang. Kahit tao lang akong ituring, ganyan. Kasi marami na ako narinig na story, kahit dito sa Hong Kong eh. So, ganyan lang gusto ko, na i-treat nila ako na tao. In-expect ko na yon, worst scenarios. Alam nyo guys, in-expect ko na talaga yon. Ayun talagang inano ko na. Kasi syempre, Middle East, kahit sa Hong Kong, nanonood ako ng mga vlog, no? In-expect ko na talaga yung worst na pwede kong ma-experience dito. Homesick, lahat yung sa maugali ang amo, may stress sa alaga. Alam mo yon, yung walang tulog. Diba? Yung, lahat, parang ina-expect ko na yun. Pero, ang one prayer ko lang talaga kay Lord that time is, yung Lord na, tawag dito, na bigyan ako ng amo na ituturing ako tao. And I'm just so feel blessed na binigyan nila ako ng amo na hindi lang ako tinuring tao, but pamilya na rin. Of course, not exactly like, na yung talagang family na family, but they welcome me as a family. Yan yung sinabi nila sa akin before. And then, yung nagsakit ako, diba? I'm super blessed kasi siguro yung naramdaman ko talaga na natakot na talaga ako. Alam mo yun, yung talagang nararamdaman ko ang lumaki yung lump ko sa breast ko. Tapos, talagang, alam mo yung dati kasi dinidiin mo pa bago mo makapa. Ngayon, isang ganun mo lang, parang isang ganyan mo lang, makakapa mo na.
So, sobrang takot na ako noon. And, yun, nagpe-pray na lang ako kay Lord. Tapos iba na yung nararamdaman ko talaga. I'm not feeling, okay that day. That time, yung few months pa lang ako dito. So, natakot na rin ako. I've been praying and I'm so blessed din kasi kay papasalamat ako kay Lord kasi dinala niya ako sa agency ko. And then sa yung agency namin dito, yung Galilee is dinala naman kami sa church. 'Di ba? So, yung kasi doon kami yung Galilee kasi talaga may commitment kami doon na parang 12 Sundays is we need to attend the training and training na yun for this domestic helper how to be effective domestic helper para matapos na may buong kontrata namin. And then, yung magche-church kami. So, I'm just so feel blessed. Alam mo yun, parang ngayon na-realize ko, parang na-imagine ko. Naiyak ako. Parang naano ko ngayon na ang galing ni Lord. Sobrang ang galing niya na sobrang bait ni Lord talaga. He's so amazing. Pag talagang nag-pray ka lang talaga tapos nag-focus ka sa gusto niyang gawin sa buhay mo, talaga bibigay niya talaga yung pag-surrender, Sa akin kasi, turn on yung parang pinag-pray ko yung pagpunta dito is talagang sinurrender ko talaga sa kanya lahat. Sabi ko, Lord, kung plano mo, okay. Sabi ko, kung hindi, okay lang din. So, di ba, didiskarte pa rin naman ako kahit nasa Pinas ako eh. So, sobrang bait lang talaga ni Lord na di ba yung talagang inano niya eh. Bakit for me, yung parang binigay talaga niya sa akin yung yung way na ganito, yung may amo na mabait, na tinulungan ako nung nagkasakit ako. Talagang I'm so blessed kasi mo yung shinare ko sa kanila yung kasi kailangan ko sa kanilang sabihin kasi yung nagpa-check up ako, last ang check up ko dito noon before, hindi sa hospital, sa clinic lang siya na pinay dito sa sa Hong Kong, sa Banchayan kay Mr. Chan. Doon mostly doon pumupunta yung mga domestic helper. So nagpa-check up ako doon and then talagang natulala talaga ako kasi kailangan ko ma-admit, kailangan maimbestigahan yung yung lump sa breast ko. Kasi is either baka cancerous or di ba yung tumor, ganyan. So talaga alam mo yung ganun, breakdown na basta parang binabalikan ko ganun. Ang ihirap nun, di ba? Sa dito ka pagkatrabaho, tapos hindi mo alam kung ano yung sasabihin ng mga amo mo, kung tutulungan ka ba nila o hindi. So, parang sobrang blessed ko kasi, alam mo yung pinag-pray ko. And I'm very thankful din sa mga sisters ko, sa kila pastor, sa asawa niya, sa Ate Shimi, sa mga sisters ko doon. Ang mga domestic helper din dito guys na mga nandun sa church that time. Talagang mga leaders namin doon, mga nagtitraining, no, alam nyo, sila yung sila talaga yung yung power of prayer guys, is talagang sobrang powerful talaga siya. So, pinag-pray nila ako, talagang pinag-pray ko din yung bago ko sabihin sa mga amo ko yung sitwasyon ko that time. So, hindi, alam mo yung naiyak talaga ako sa mga amo ko that time kasi sobrang takot na ako eh. Sabi ko, bahala na Lord. Kailangan kong, I need to be honest with them kung ano yung situation ko. Kasi, I won't be effective, di ba? Helper or kasabay nila if I don't gonna, tell them. And I really need to tell them that time yung situation ko kasi gusto ko talaga ma-investigahan siya, magamot ba. And, syempre, ayoko, di ba, alam mo yun, mga worries mo that time. So, nasabi ko sa kanila and alam nyo guys, they really pray for me. They really pray for me that day. And sabi nila na don't worry kasi we will help you.
Alam mo yun, kung bago ka dito sa Hong Kong, tapos ganun yung sitwasyon mo, I don't say na lahat ng mga amo dito is hindi ka tutulungan. But may mga ano talaga, may mga situation talaga na gano'n na naririnig ko talaga personally sa mga ibang mga nagtatrabaho dito talaga is na tinatago nila yung sakit nila. Pag uminom sila ng gamot, tinatago nila, ganyan. Pag pupunta sa hospital, tinatago pa nila, ganyan. Ang iba ha, ganun yung mga sitwasyon. So, kaya medyo takot din ako sa magiging sitwasyon ko sa amo ko noon. But, yeah, I praise God. I thank God for everything. Yung sa mga amo ko. Si Lord na nag-provide nun for me, no? Yung mga way na yun. Yung mga simple, ba't ako nandito? Kung ba't ako napunta sa kanila? Kung ba't ako napunta sa church? Alam mo yun, yung ganon. Na parang ako yung ngayon, parang yung birthday ko. I'm just grateful. I'm a living testimony how how great is our God. Kung talagang isusurrender mo yung buhay mo sa Kanya. Alam mo, ako, sabi nga nila na ako yung parang na-realize ko na this was few years of my life. Diba? Yung lahat ng temptation, lahat ng kasalanan sa Diyos na nagawa ko. Diba? But now, I'm trying, of course, I'm not saying hindi ako nagkakasala, no? But I'm trying to, talikuran yung mga kasalanan ng mga nagawa ko noon. To be a better person, to be a better sister, yung sa mga kapatid ko, to be a better daughter, yung maging a better, friend, neighbor. Alam mo yun, yung talagang I want to share kung gaano kabuti yung Panginoon. Na nothing impossible sa Kanya. He can actually do a miracle. Alam niyo yun. Yung mahirap yung may sakit ka dito sa Hong Kong tapos nagtatrabaho ka. Iba yung worries mo na kung ano yung maging result. And talagang, alam nyo, yung sekreto ko, si Lord lang talaga. Si Lord lang talaga yung kinapitan ko. Siya lang talaga. Alam mo, may time nga na parang may alam mo yung masakit. Hindi naman, parang kasi may nararamdaman ako naman talagang sobra na sakit ng likod ko, ganyan. Pag may nararamdaman ka, parang alam mo yung, alam ko na ngayon yung feeling na yung may nararamdaman ka, physically, and then, tapos kung yung surroundings mo, magulo, talang ganito, as in yung magulo, yung hindi makakatulong sa'yo physically, mentally, talagang mababalo ka. Actually, ako talaga, pinag-pray ko na talaga kay Lord. Sabi ko, Lord, na tulungan niya ako. Na tapos alam mo yung mga worries, napagod yung parang tumatakbo araw-araw sa isip mo kung anong magiging resulta that time. Sabi ko kay Lord, pagod na ako, Lord. Sabi ko, walang bahala sa buhay ko. Sabi ko, na kung ano man yung plano mo, kung ano yung magiging resulta, sabi ko, tatanggapin ko. Tatanggapin ko kung ano yung gusto mong mangyari. Ganun na lang yung prayer ko every day. Talaga nung bago ako maoperahan noon, ayun yung prayer ko every day. And bago pa yung after na operation ko kasi babiopsy yung bukol na nakuha sa akin. So, kailangan malalaman kung ano ba siya, cancers or not. So, yun, parang talagang binigay ko na lang sa kanya lahat kasi wala na hindi ko na alam mo yung gagawin ko, isipin ko kasi mababalo ka, di ba? So, sabi ko, Lord, ikaw na, kaya mo na yan. Ikaw na bahala. At talagang ibinigay ko na lang talaga sa kanya lahat. Pinag-pray ko na, Lord, na, sabi ko, kung ano yung plano mo sa akin, I will accept. Sabi ko, ganun and I'm so grateful na inabot ako ng 32. Imagine. So, yung mga talaga, sabi ko, napakabuti talaga ng Panginoon. Sobrang kaya, sinishare ko sa inyo na kung
mahirap man kayong sitwasyon ngayon, mahirap man minsan hindi natin maintindihan talaga. Minsan talaga ako hindi ko naiintindihan. Kina-question ko rin din si Lord. Bakit ako? Bakit ako pa? Ba't ngayon pa? Alam mo yun, yung time na nagkasakit ako. Naraman ko may bukol ako. Talagang, ganun yung mga tanong mo. And it's normal. I cannot blame you if you will ask. Thankful lang ako. Ang drama ng vlog na to ngayon. Hindi ko alam kung ipopost ko ba to. Kasi, masyado naman madrama ang buhay yun. Mag-unboxing. Mag-ano lang sana ako eh. Mag-ano to bro? Mag-ano mag-gift. Kasi natuwa lang ako sa amo ko kasi siya pa yung nakaalala sa birthday ko. I-remind pa niya sa akin kanina. Sabi ko, hindi ko na naalala eh. Na birthday ko pala. So, I'm just super blessed kay Lord. And yun. Sa lahat ng blessing na meron ako ngayon. Yung hindi man ako mayaman. But, lahat ng wisdom ng physically, di ba? I'm healthy. I'm trying to be healthy. And kailangan kong, i-pursue na alagaan yung sarili ko, katawan ko. Kahit nagtatrabaho ko dito, di ba? Kahit buyat, it's okay. Diba? So, yun, I'm just, gusto ko lang, reflection, no? Sa lahat naman nangyari sa akin this past few years, lahat ng mga negative, lahat ng mga nangyari hindi maganda, but, nagpapasalamat ako kay Lord sa mga experience na yun, kasi, minold niya ako, ready niya ako sa mga wins naman, di ba? Kasi minsan nakala natin talo na tayo. Or, ayun na yun, end na yun. Pero, si Lord is, sobrang, amazing niya. Ngayon ko lang na, alam mo, parang, inaano ko this last 4 years na, iniisip ko na, kung gaano siya kabuti, no? Kung gaano siya ka-faithful. Kung gaano siya, alam mo yun, yung kaya niya i-transform talaga yung buhay ng isang tao kahit isa ka pang makasalanan. And ako yun, isa ako. I admit, talagang inaano ko na isa akong makasalanan. Hindi ko na maisa-isa kung ano lahat ng mga kasalanan ko. Lahat ng kasalanan na pwede ma-imagine mo. Is feeling ko nagawa ko. Verbally, lahat, action. Alam mo yung mental. Yun. Diba? Kahit ano naman, kahit nag-iisip ka pa lang, tumingin ka pa lang, kasalanan na yun. So, ayun. And, God is so amazing na kaya niyang baguhin yung isang taong katulad ko na makasalanan. Siyempre ako everyday, sabi nga sa kanta, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Diba? Everyday, lagi akong binabago ni Lord sa mindset ko. Siyempre, hindi man ako perfect, but lagi akong lumalapit sa Kanya. Hinihingi ko yung guidance niya sa akin, yung Holy Spirit na alam mo, i-cover niya ako sa lahat ng mga negativity na nakita ko, na imagination ko. Minsan, doon ako na yung mga imagination ko, pangit, tsaka niya. So, ayun yung lagi kong pinag-pray ngayon. Wala yun. But I'm very thankful sa lahat ng blessing na meron ako, kalakasan, yung faith ko, kasi 'di ba pag wala kang faith talaga mahirap eh. So yung faith ko talaga lagi kong hinihingi sa kanya yung guidance niya. And then yun sa church, yung sa family ko dito sa Hong Kong, sa mga amo ko, I continue praying for them din. And sa mga sister ko sa church, 'di ba, yung sa mga bagong pamilya na nabuo dito sa Hong Kong, sa church namin, sa mga Galilee ladies, 'di ba? Na nandito, Galilee sisters natin na nagstay sa church like me. So I'm just super blessed yung gantong year of my life. Siyempre sa family ko, I'm very thankful din kasi of course, marami pa akong pinag-pray for them. Kaligtasan, of course, I'm very thankful sa kaligtasan, proteksyon, and yung good health ng family ko,
So, I'm super blessed na pinaprotektahan sila ni Lord. And then, syempre, ako yung prayer ko naman parati. My prayer din, hindi lang sa sarili ko, yung salvation ng pamilya ko. Na gusto ko rin maranasan nila yung paano ko naranasan si Lord ngayon. Kung paano ako nagkaroon ng encounter sa Kanya. Kasi minsan, pray tayo ng pray ng pagbabago. But sometimes we need to pray for ourselves din. Na mag-surrender tayo sa Kanya. Kasi yun lang naman inantay ni Lord na bumaba tayo. Gusto niya yung mga humble heart. Ayaw niya yung mga prideful na mga puso, no? So, ayun, yung gusto kong prayer ko sa family ko, salvation. Maligtas din sila, magkaroon sila ng relationship at may encounter nila si Lord. Ayun yung gusto ko. Ayun yung prayer ko. Ayun yung mga, mo yun. Kasi, syempre, pag sa Pinas, no? Hindi ko rin alam kung sa pamilya nyo. Sa pamilya ko kasi, sobrang masyadong maraming prayer, malaking prayer ang kailangan ko. So, but I'm super blessed sa aking younger sister. And yun yung testimony ko. And I'm really thankful. Kasi, syempre, hindi naman yung mga taong gusto mong baguhin agad, mabago ni Lord. But, meron siyang minomold na someone na will help you. Ako yung, sabi ko sa kapatid ko, sa bunso namin, siya yung magiging prayer warrior ko. Siya yung magiging kasama ko. Magpe-pray sa family namin. And I'm continue praying for her kasi she's angel, yung magiging light and salt sa bahay namin. Because syempre nandito ako sa Hong Kong, hindi naman sila mag-guide agad, no? But I'm still guiding them. I'm trying to guide them. Kahit malayo ako, especially yung bunso namin. Oh, kasi minsan nasasanay na tayo sa kasalanan eh. Ako, ngayon, parang na-realize ko noon, yung buhay ko noon, nakala ko okay na yung ginagawa ko, okay lang yun. Kasi ayun yung ginagawa ng mundo eh, yung ginagawa nila eh. So, yung alak nun, ganon. Parang, ako, tahimik lang din kasi ako talaga actually. But, pag nakainom ako, para kung ako ang bangka. Ganon. So, and it's not real good and I'm sorry. I'm sorry for all the things that I've done before. And yun, nag-sorry ako everyday. And, this year, 2024 coming up soon. Di ba 29, 20 So, hindi na ako maghahanda guys ha. Kasi normally pag birthday ko talaga, hindi na ako naghahanda kasi 25 handaan, di ba? Tapos bagong taon. Hindi ka na maghanda. Even before, hindi talaga ako naghahanda ng birthday ko guys. Pero last year, is it last year? No, yung first year ko dito, naghanda talaga ako. Hindi naman, sinabay ko lang sa Pasko. Yung handa namin dito sa church noon. 24, I pray na, ayun na, guidance pa rin kay Lord and yung, ko lang is, I want to be a better person, be kind, yung, ayun pa rin, lalapit pa rin ako kay Lord, yung guidance, yung surrender everything, lahat ng mga plano ko. Basta nagpapasalamat ako sa lahat, yung community na salihan ko, yung about financial education, financial literacy sa IMG, and for me, it's a blessing din. It's a blessing na dumating din sila sa buhay ko kasi financially, di ba, yun yung the reason why I'm here in Hong Kong, magtrabaho, di ba, kasi financially I'm broke. So, before, kasi may pera pumapasok eh. Pero lumalabas lahat. Lahat lumabas. So, yun. Sa Pilipinas, wala akong healthcare, wala akong mga life insurance. May SS ako, pero SS not enough. And PhilHealth, but PhilHealth is not enough too. So, but it's still a help. Diba? Kahit konti. Pero yung magkaroon ka ng sarili mong healthcare, guys, it's really important. Ako, ayan yung sinishare ko din. Gusto kong i-share yung
yung ano nga na, pag nagkasakit ka talaga, kailangan mo ng healthcare. Especially sa Pilipinas, nahirap pumasok ng ospital pag wala kang HMO. 'Di ba? Na-experience ko na yan sa tatay ko yan. Na-experience ko na kahit ako sa sarili ko noon, 'di ba? Natakot na ako mag-ospital ako sa pandemic, wala ng pera, ganyan, wala na. Wala akong investment ng healthcare ko noon. Kumikita naman ako before. Alam mo yun, maling um, pagsisave ng pera, yung nang ginawa ko nung before, ng paluwagan. 'Di ba? I know na it's not safe naman. Kaso nga lang, hindi ko na alam na magpa-pandemic, no? Kasi okay naman kami noon. This was few years nakasali ako doon. Is okay naman talaga yan. Nangyari yung pandemic and then pandemic. So, hindi mo mapupush yung tao na magbayad ka na. No? Kung wala rin naman silang ipon, wala rin silang, hindi nila napaghandaan yung pandemic, ayun nga, walang emergency fund. Ako, yan, wala akong lahat niya. Wala akong healthcare, wala akong life insurance, wala akong emergency fund, may utang ako, wala akong investment, guys. Lahat yon wala. So, yun, sa IMG, guys, natutunan ko yung lahat. Nag-start ako, nag-build ako, nag-try akong i-build yung finances ko. And little by little, I'm building it. Siyempre, hindi siya madali. It takes, time of discipline. Yung delayed gratification, yung talaga yung tiis. Ayun ang kailangan ko, and yun, plano. I need a goal talaga, yung plano na gawin ko sa akin finances. So ayun yung mga pinagkasalamat ko kay Lord, yung mga wisdom, yung knowledge, yung wisdom na pinagkakalob niya sa akin, na understanding sa lahat ng bagay. And yun, I thank you, Lord, kasi, di ba, alam mo yun, yung inayos niya ako. Personally, yung faith ko, inayos niya yung relationship ko sa kay Lord. And ngayon, mas na, hindi man ako mayaman, guys. I'm still working as a katulong dito sa Hong Kong. But I feel blessed and fulfilled, not only yung finances, hindi lang sa pera, hindi lang yung sa material na bagay, guys, but I'm happy. I have peace in my heart, joy, na si Lord, nakasama ko siya everyday, single day of my life. Sa bawat battle na tinataho ko dito sa mundong ito is kasama ko siya. I'm not alone. Fighting yung mga devil na yan in Jesus name, mga temptation niya na yan in Jesus name, talaga na malayo sa akin. Na, ayun. Of course, it will not be easy. Hindi pag transform ka ni Lord niya, pag nakalala mo siya, mas maraming temptation na lalapit sa'yo. But, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so you can stand up under it. Praise God. Yeah, so ayun yung mga isa sa mga mga verses dito. And sa word ni God, no? Wala talagang temptasyon na hindi natin kaya. So, merong way out yan. And I thank God dahil yung buhay ko noon is, ni-reverse niya talaga, guys. Inikot niya. So, and I'm praying na hindi na ako babalik sa mga gawain na yun. And, yeah, yun. Ayun yung prayer ko talaga na, wag na, Lord, help me. Nandito na ako sa side mo, Lord, na help me na pa tayo, win ng soul, na mabago din yung buhay nila, ma-encounter din nila si Lord. Alam mo yun, lahat ng aspect ng buhay natin, di ba? Pagkasama natin si Lord is amazing. Parang saya ng buhay. Kahit marami ng problema, marami tayong pinagdadaanan, is masaya pa rin. And ngayon, sabi nila, kung ba't ako napapangiti kahit marami akong naramdaman sa katawan ko, dami kong problema,
Siyempre, si Lord lang. Si Lord talaga yung nagpapasaya sa akin. Kasi, sa kanya ko naranasan yung peace, yung joy, yung calm. Alam mo yun, kahit may bagyo, kalma ka pa rin. Alam mo yun, sa kanya lang talaga. So, we cannot depend yung joy natin and happiness natin sa tao, sa bagay, but kay Lord. Kasi sa tao, sa bagay, nag-change yan eh. But yung love ni Lord sa atin in every season of our life, He's still the same. He's still our Lord. He's still faithful. He's still good. He's still kind. Alam mo yon, kahit nagkakasala tayo, He still forgive us. Basta mag-ask lang tayo na forgiveness sa Kanya. So, ayun lang guys. So, ayun yung gusto kong i-share. I'm so sorry kung parang naiyak na pala. Hindi na naiyak talaga ako kanina. And I'm just, tear of joy na kung gaano kabuti ng Panginoon sa buhay ko. This past few years of my life, in my 32 years of my life, 'di ba? Imagine, gano'n na. Ngayon ko lang talaga na-encounter si Lord. So, ayun. I'm not baptized by, because of the religion. 'Di ba? I was baptized and born again sa Christian. Kasi nagkaroon na ako ng yung encounter nga kay Lord. Ayun yung naging Kaya I was baptized by the Holy Spirit na binago niya ako talaga. I can say binago niya ako. And I'm still, praying na everyday mabago niya ako. Of course, I will not be perfect. Kaya, hihingi ko talaga yung guidance niya sa akin everyday. Ayun lang, guys. And mahaba na tong vlog na to. Ow! Lang. Ang legs ko nag-cramp na, guys. So, yan. Happy birthday to me! 12 na, guys. Nantay ko lang talaga yung 12. 12 na? 12. December 29. 12 o'clock. Happy birthday to me. Thank you guys for watching. Thank you pagsama sa akin today. At sa lahat ng mga nanghihina dyan, kapit lang kay Lord. Kapit lang kayo talaga. Sana meron akong na-share, naiyakan sa inyo. Sana meron kayong natutunan sa vlog na to. And I'm praying for each of you na nanonood ng vlog ko na I'm praying na may encounter nyo rin si Lord sa buhay nyo. And I'm praying na okay kayo. And have a wonderful end of year ng 2023, no? Sana, I hope, 2024 is magkaroon tayo ng pa rin, abundance life. Hindi lang financially, but sa ating, spiritually, abundance tayo na, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. So, seek God first, and then lahat ng blessing na you can never imagine na marireceive mo, hindi lang financially, hindi lang sa material na bagay, but yung wisdom na ibibigay sa ni Lord, understanding, love, kind. Ayun yung the best gift na marireceive mo for yourself. So, ayun guys, thank you for watching. Please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And see you in my next vlog. Hey guys, thank you for watching. Bye! Happy birthday to me!